mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakikita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao, at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao, at nauunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat ngayong araw pong ito. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw sa Ebanghelyo, atin pong narinig ang tungkol sa tanong ng mga alagad kay sino ba itong propeta Elias na ito, no? Elijah the prophet. Mga minamahal na kapatid, ito pong si Elias, para lang po kaunting Bible review para po sa atin. Si Elias po ay isa sa mga propeta noon pong lumang tipan, si Prophet Elijah. At alam natin, pag sinabing propeta, ito po ang mga tagapagsalita ng Diyos. Ang mensahe po ng Diyos ay pinapadaan niya sa mga taong nagsasalita sa kanilang kapwa, no? Lalo pa nga sa bayan ng Israel, upang ipaalaala na sila ay gumawa ng mabuti, talikuran ang masama, at muli silang lumapit kay Yahweh. Kasi alam naman natin, sa tuwing tao ay gumagawa ng hindi maganda, siya po ay tumatalikod at lumalayo kay Yahweh. At si Yahweh naman, dahil nga ang tao ay pinipiling lumayo sa Kanya, how can He bless and protect them? Kaya ang panawagan po ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta, magbalik loob kayo, talikuran ang masama. Yun nga lang, dahil nga ang mga propeta ay tungkol sa pagpapaalala sa mga tao, pagtutuwid sa mga tao. Ang mga tao po noon, ang mga Israelita, ay hindi na natuwa sa mga propeta. Hindi sila masaya pag ang propeta ay nagsalita at natawag ang kailang pansin, magbago na kayo, dahil they feel bad, no? They feel offended. Kasi parang sinasabing, mali ang ginagawa ninyo. Para po ngayon, no? Pag ang tao po ay nasabihan ng, baguhin mo yan, mali yan, imbis na makinig, ma-offend, no? Of course, depende rin po sa paraan ng pagsasabi. Gayunpaman, ito pong si Propeta Elias,
nung kanya pong tupadin ang kanyang misyong tawagin, paalahanan ang mga Israelita. Magbago kayo. Talikuran ninyo ang inyong mga pagkakasala, no? In a way, He was preparing the way of the Lord upang muli silang makabalik sa Panginoon. Pero po, gaya ng ibang mga propeta, nagalit po ang mga Israelita. Lalo pa nga, ang isa po sa nagalit kay Elias, kay Elijah, ay ito pong si Haring Ahab, isa pong hari doon sa Israel. Kung kaya siya po ay hangad, mapatay. Yun nga lang po, sa biyaya ng Diyos, imbis na po siya ay mapatay, gaya ng ibang mga propeta, siya po ay kinuha papunta ng langit, no? Ng isa pong karwaheng merong umaapoy na gulong, no? Ito pong karwaheng naglalagablab sa apoy, no? The flaming chariot, no? The chariot on fire. At siya po ay iniakyat doon sa langit. Dahil po doon, may mga paniniwala ang mga Israelita na balang araw, babalik itong si Elias. The prophet Elijah will return to once more prepare the way of the Lord. At alam naman natin kung sino po yung tao, no, yung persona na talagang naghanda sa daraanan ng Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay si San Juan, no? Ito pong si San Juan Bautista. Kung kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, dumating na itong si Elias sa katauhan ni San Juan Bautista. Siya po ang naghanda sa daraanan ng Mesiyas. Kaya nga po, when we hear Advent, no, we also hear about John the Baptist saying, prepare the way of the Lord, no? Make straight His paths, no? Ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Mga minamahal, siguro po, ngayon pong araw na ito, sa pamagitan po ng katauhan ni Juan Bautista at sa katauhan po ni Propeta Elias, tayo pong lahat ay pinapaalahanan, tinatanong, ano ba ang ating reaksyon sa tuwing tayo po ay itnutuwid? May mga taong nagpapaala sa atin na iwasan mo yan, baguhin mo yan, talikuran mo ang paggawa ng hindi maganda. Gaya ba ng mga Hudyo, ng mga Israelita noong time na yon, do we feel offended na sa halip na makinig at magbago, ang gagawin, ituro yung tao, ikaw nga no? Ikaw nga. Para bang defensive mode kaagad tayo. At imbis na makinig, ang gagawin, yung kamalian ng kabilang tao, ang iyong tuturo. Para sabihin, para makaganti sa kanya. At sabihin, wala ka namang kredibilidad. Dahil ikaw din, hindi maganda ang ugali mo. Hindi ka rin perpekto. Kaya minsan pa nga, may mga tao, pag nutuwid, sarcastic, sasabihin sa'yo, di ikaw na ang perpekto, di ikaw na ang magaling, ikaw na ang santo. Minsan, mga minamahal na kapatid, yung diwa po ng fraternal correction ay atin pong hindi naya sa buhay. Kasi nga po, ang ating tingin, tayo po ay pinapahiya, tayo po ay hinahamak. Tandaan po natin, ang panahon ng Adbyento, katunayan, ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng kababaang loob. Ang Diyos nagkatawang tao. Ang Diyos nagpakababa upang ang tao'y makapiling. At dahil doon, talaga namang bumubukal, lumalabas ang biyaya. Nawa tayo din. Ito po ang hinihingi ng Panginoon. Ang sundan ang kanyang halimbawa. Ang magpakumbaba. Tayo pong lahat mayroong obligasyon at responsibilidad magpaalala sa bawat isa. Sabi nga po, we are our brother's keeper. Kaya kailangan tayo po ay magutuwid, magpaalaala. Hindi lang po ito tungkol sa mga magulang at mga anak, kung hindi tayo pong mga magkakapatid kay Kristo. We have to remind and tell one another to be better. Pero syempre, sana iti gagawin sa maayos na paraan at tamang dahilan. Ang pagtutuwid sa ating kapwa ay hindi upang siya'y hiyain at ating maramdaman, mas magaling ako, mas mabait ako, no? Mas mataas ang level ko sa kanya. Hindi po. Sa tuwing tayo'y nagtutuwid, ang ating motibasyon ay upang ang taong ito ay mas mapabuti at mas mapalapit sa ating Panginoon. At gayon din, sa tuwing tayo po ay nagpapaalala sa ating kapwang magpakabuti o magbago,
Nawa, ito rin po ay ating masabi sa ating sarili. Tayo din magpapakabuti. Tayo din po maghahangad na maituwid ang mga kamalian na maaring ating ginagawa, sinasabi o naiisip. Mga minamahal, ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng kabaang loob. At sabi nga palagi at paulit-ulit sa Ebanghelyo, ang taong mayroong mabang loob, pinagpapala. At tunay nga, nawa, ang panahon ng Kapaskuhan ay maging panahon ng pagpapala sa ating lahat. Hayaan niyo po, kayo po ay aking i-bless, kayo pong lahat ay yumuko as we pray together for the gift of humility. Panginoon, ayon pong pinapasalamat ang biyaya po ng kabaang loob. Nawa po, Panginoon, kaming lahat patuloy mong padalhan ng mga taong magpapalaala, gagabay at magtuturo sa amin upang kami ay gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. At gayon din, sa pamagitan po ng inyong Espiritu, buksan niyo ang aming mga puso at ito ay magkaroon ng mahabang loob, handang tanggapin ang pagtutuwid sa amin. Nang tunay nga, kami ay makasunod sa iyong halimbawa. Ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyong ngalan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat.